Maaga pa lang ay gising na si Mela. 5:30, tahimik pa ang buong mansyon. May hamog pa sa hardin at bagong dilig ang mga halaman. Sa kusina, maingat niyang isinabit ang apron at tinulungan si Mang Nestor sa pag-aayos ng almusal. Pandesal na malutong sa gilid, itlog na half-cooked ayon sa gusto ng Sir Stephen, at oatmeal na may hinog na saging na saba. Pero huwag daw masyadong pino ang hinalo. Salamat, Mela. Sabi ni Mang Nestor habang pinapahira ng mantikilya ang maliit na kawali. Ang bilis mo ngayong umaga. Sanayan lang, Mang Nes. Nakatawang sagot ni Mela. Kapag nali tayo, siguradong may sermon na naman. Si Sir Stephen? Singit ni Mananlita. Dumating hawak ang listahan ng groceries. Naku anak, kahapon lang nagreklamo. Masyado raw mainit ang kape. Cappuccino po yun. Di ba dapat mainit? Biro ni Mela. Sige na nga. Ngayong araw sakto lang. Hindi masyadong mainit. Hindi masyadong malamig. Parang pag-ibig. Singit ni Mananita. Nakangising kumindat. Sakto lang para hindi ka masunog. Napailing si Mela pero ngumiti rin. Ayoko po munang pag-usapan yun. Kailangan ko magsipag. May tuition pa si Junjun sa probinsya. Tinupi ni Mela ang maliit na piraso ng papel na lagi niyang dinadala sa bulsa, lista ng mga babayaran at maliit na quote na sinulat niya. Magtiis ngayon, aangat din. Sa bawat hinga, inuulit niya sa sarili. Darating din ang araw. Paglabas niya sa breakfast nook, sumalubong ang mga larawan sa dingding, mga portrait ng pamilyang matagal na niyang pinagsisilbihan. Nakatitig siya sa lumang larawan ng kababaihan. Ang unang asawa ng patriarka. Ayon kay Mananlita, magandang may bahagyang ngiti, nakasuot ng perlas at may nakaukit na kres sa kwelyo. 1,000 ulit na niya nakita, pero ngayong umaga, parang may kakaibang hatak sa kanya ang hugis ng crest. Pamilyar, pero imposibleng pamilyar. Kasambahay. Parang nabasag ang hangin sa lamig ng tinig na yon. Si Stephen, nakababa sa hagdan. Suot ang puting polo na perpektong planchado. Kasing linis sa mga salitang madalas niyang ibato. Matangos ang ilong, matalim ang tingin, at may baong iritasyon sa noo na parang ipinanganak kasama niya. Magandang umaga po, sir. Magalang na bati ni Mela. Nakayuko ng bahagya. Nakahanda na pong almusal. Good. Make sure the cappuccino is 60 degrees, not 62, not 58. Hindi man lang siya tumingin ng diretsyo. Dumaan lang na parang hangin si Mela sa paningin niya. Noted po. Mahinahong sagot ni Mela, kahit gusto niyang mapailing. 6 na beses ko nang nasakto yan kahapon, sir. Pati yung pag-ikot ng kutsara may oras. Also, dugtong ni Stephen. Where is the report? Yung kailangan ipakausap sa logistics, delayed na. Pinasa ko na po kay Ma'am Rica sa opisina. Sabi ni Mela. Pinakiusapan ko rin si Kuya Boyet na magmotor para mas mabilis. Nag-reply si Ma'am, receive na raw po. Doon siya tumingin. Sandali lang. Pero may bahagyang pag-angat ng kilay si Stephen na parang ayaw maniwalang may nagagawa si Mela na tama. Sabihin mong i-forward sa akin. Opo, sir. Pumasok si Stephen sa breakfast area at umupo. Tahimik si Mela habang sinisilbi ang pagkain. Maingat niyang inilapag ang tasa ng cappuccino. Si Stephen ay mabilis na sumubo ng itlog. Napakunot ang noo, pero wala siyang sinabi. Kinuha ang tasa, sinipsip. Walang komento. Para kay Mela, iyon ang pinaka malapit sa papuri. Kasambahay. Anya muli nang hindi tumitingin. Bakit may das sa gilid ng console table kahapon? Humingi po ako ng paumanhin kay Ma'am at nilinis ko na po ulit. Sagot ni Mela. Ako na rin po nag-wipe ng corner na mahirap abutin. No excuses next time. Wala pong excuses, sir. Babawi po ako. Sandaling katahimikan. Tumikim si Stephen. By the way, wag mong pakialaman ng office wing. Kahit maglinis, hanggang sa corridor ka lang. Naipaliwanag na po ni Ma'am yun, naiintindihan ko. Good. Umihip ang malamig na hangin mula sa garden at tumambat kay Mela ang umagang parang marunong manukso.
May bubot na araw na sumusungaw sa mga dahon at ang mga ibon sa sanga ay parang nag-uusap tungkol sa kanya. Kasambahay lang. Oo, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Pero tao rin ako at may pangarap. Mela, bulong ni Manang Lita na makalapit. Ipahatid mo itong mga folder sa study ni Ma'am. Huwag kang dadaan sa office wing, ha? Opo. Kinuha niya ang mga folder, maingat. Parang bitbit niyang maliit na piraso ng mundo na hindi kanya. Sa pag-ikot niya sa hallway, dumaan siya ulit sa lumang portrait. Napahinto siya. Muling dumapo sa mata niya ang crest. Yung bilog na may dahon ng laurel at titik na V. Sa sulok ng frame, napansin niya maliit na bitak na ngayon. Ngayon lang niya nakita. Lumingon siya, walang tao. At hindi niya mapigilang ilapit ang daliri sa bitak. Parang may itinatago ang kahoy. Hoy! Boses na alam niyang sa kanya lang laging matalim. Nagulat si Mela. Si Stephen, nakatayo sa dulo ng koridor, nakahalukip-kip. Bakit ka nakatambay dyan? Pasensya na po. Napatingin lang sa portrait. Ang ganda po kasi. Trabaho mo maglinis, hindi humanga. Bumaba ang tingin niya sa mga folder sa bisig ni Mela. Ano yan? Mga papel po ni Ma'am. Paabot daw po sa study. Sa study lang sabi ko, huwag kang papasok sa office wing. Opo, sir. Sagot ni Mela. Pinigilang gumulong ang mata. Hindi po ako tanga. Napakurap si Stephen. Parang hindi sanay makarinig ng ganung sagot mula sa kanya. Excuse me? Alam ko pong hangganan ng trabaho ko. Huminga si Mela. Pasensya na po. Tinitigan siya ni Stephen, mabigat at pagsukat. You're bold today. Hindi po, nagmamadali lang. Fine. Tinalikuran siya, ngunit bago tuluyang makalayo, tumigil si Stephen at nagsalita ng hindi lumilingon. Next time, don't linger. Noted po. Pagpasok sa study, iniwan ni Mela ang mga folder sa mesa at marang sinara ang pinto. Sa loob, amoy kahoy, amoy papel, amoy lumang tinta. Sa gilid ng mesa, may kahong hindi pa nabubuksan. May tatak ng isang law office. Santos and Abad Law. Basa niya sa etiketa. Pinandilatan niya ang sarili sa salamin ng cabinet. Hindi mo negosyo, labas ka na. Pagbalik niya sa kusina, naghihintay si Mang Nestor na may hawak na piraso ng pandesal. Anak, kain ka muna. Salamat po, mamaya na lang po kapag natapos ko yung laundry ni Ma'am. Hoy, sabat ni Manang Lita. Kumain ka, hindi mabubusog ang pangarap kung sikmura mo'y kumakalam. Napangiti si Mela. Opo, kakain na po. Habang kumakain, dinidig niya mula sa labas ang tunog ng motor ni Kuya Boyet, ang pagbukas ng gate at ang mahihinang yabag na mga tauhan. May kutob siyang kakaibang araw na ito. Hindi dahil sa sermon ni Stephen, hindi dahil sa crest sa portrait. Para bang may hangin na nagbabalita ng pagbabago. Good morning! Sigaw ni Rika mula sa pinto, ang sekretarya ni Madam. Mela, paabot daw nito. May iniabot na sobre. Pakisign lang dito ha, received. Para po kanino to? Tanong ni Mela. Kay Madam, pero sabi niya ipaiwan sa study. Kumindat si Rika. May meeting si Sir Stephen mamaya sa board. Alam mo naman, lagi mainit ang ulo. Lagi naman po. Biro ni Mela. Aray? Tawa ni Rika. Alis na ako ha. Pagkaalis ni Rika, tumunog ang cellphone ni Mela. Lumang keypad phone na halos ayaw nang gumana. Mensahe mula kay Aling Rosa, kapitbahay nila sa probinsya. Nak, dumating yung sulat galing Maynila para daw sa'yo. Hindi ko pa pinapunit. Padala ko na lang sa jeep bukas. Napangiti si Mela. Salamat po, Nay Rosa. Bulong niya sa sarili. Sulat? Para sakit? Bihira siya makatanggap ng sulat. Karamihan mga resibo, listahan o minsan pa nga pangungumusta lang. Mela! Tawag ni Stephen mula sa salas. Where's the cappuccino refill? Sandali lang po, sir. Bumalik siya sa kusina at nag-steam muli ng gatas. Sinukat ang temperatura. 60 degrees eksakto. Tinimpla niya ang kape. Inukit ang simpleng latte art.
Kahit hindi naman hinihingi. Para sa sarili kong kasiyahan, bulong niya. Dinala niya ito sa salas. Si Stephen ay nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling windows. Tinitignan ng hardin na parang may kalaban ng mga puno. Your coffee, sir. Iniabot niya ang tasa. Tinanggap yon ni Stephen at sa kauna-unahang pagkakataon ngayong umaga, tumama ang tingin nito sa mga mata niya. Walang sinabi, pero may kumindat na alinlangan sa noon niya. Parang may gusto siyang itanong pero pinigilan niya. Thank you. Mahinang sabi ni Stephen. Napahinto si Mela. Thank you? Bihira. Halos hindi niya maalala kung kailan huli siyang pinasalamatan ng lalaking ito. Walang anuman po. Tumikhim si Stephen at muling umiwas. Tell Manang Lita, I'll be out by 9. Meeting, prepare the car. Opo. Bumalik si Mela sa hallway at dinalang vacuum para tapusin ang dust sa console table na naging dahilan ng reklamo kahapon. Habang naglilinis, napansin niyang may maliit na markang parang gasgas sa gilid. Kakaibang hugis, mukhang V ulit, tulad ng crest sa portrait. Napakagatlabi si Mela. Coincidence. At saka bakit ko ba ito iniisip? Tinapik niya sariling pisngi. Trabaho, Mela. Bandang 9:00, umalis si Stephen sakay ng itim na sedan. Tahimik ang mansyon. Tanging huni ng kuliglig sa malayong hardin ang maririnig. Sa gate, dumating ang courier. Lalaki na navy blue na uniform at may dalang clipboard. Good morning po, sabi nito sa guard. Deliver po for Miss Mela de la Paz. Ha? Sabay lingon ni na Kuya Iking at Manang Lita. Para kanino? Miss Mela de la Paz po, legal documents, rush. Napatda si Mela, hawak ang basang pamunas. Ako po si Mela. Pakisign dito, sabi ng courier, nakangiti. From Santos and Abad Law Offices. Kumirot ang sikmura ni Mela. Ito ang pangalan nakita niya nakatatak sa kahon sa study. Law Offices? Legal documents? Para sa akin? Pinirmahan niya, nanginginig ang dulo ng ballpen. Inilapag ng courier ang isang makapal na sobre na may embossed seal. Yung parehong crest na nakita niya sa portrait. Laurel. Bilog. Titik na V. Salamat po. Mahinang sabi ni Mela. Naku anak. Bulong ni Manang Lita habang nakatanaw. Ano kaya yan? Hindi sumagot si Mela. Tinitigan niya sobre na parang ito ang pinakamapanganib na bagay na nahawakan niya. Sa gilid ng envelope, ang pangalan niya. Buong buo, malinaw, parang matagal nang nakasulat bago pa man siya ipinanganak. Mela de la Paz. Hinawakan niya ito na mahigpit, sa kamera ang inilagay sa silver tray sa console table. Doon mismo kung saan siya napagalitan kahapon dahil sa alikabok. Sa salamin sa ibabaw nito, nakita niya sarili. Simpleng kasambahay, nakapusod ang buhok, may maliit na peklat sa kaliwang kilay, at may hawak na lihim na hindi niya hiningi. Mela! Tawag ni Mang Nestor mula sa kusina. Kakain na! Susunod po! Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa sobre. Sa labas, umihip ang hangin at kumaluskos sa mga dahon. Sa loob, sumayaw ang kortina na parang kumakaway. At sa pagitan ng dalawang hininga, naramdaman ni Mela na marahil sa araw na ito, may mababago. Hindi lang sa listahan ng babayaran niya, hindi lang sa paghawak niya ng kawali o basahan, kundi sa buong mundong kinagisnan niya. Magtiis ngayon, aangat din. Naalala niya ang sariling sulat kamay. Ngunit ang tanong, handa ba siyang umangat kung ang hagdan ay patungo sa bahay na ito? Marahan niyang itinaas ang kamay, hinawakan muli ang sobre, at sa gitna ng katahimikan, pinakinggan niya ang tibok ng puso niya. 1, 2, 3. Hindi niya pa binuksan, hindi pa ngayon. Ngunit ito ang unang beses na tinawag siya, hindi bilang kasambahay, kundi bilang Mela na may sariling pangalan sa ibabaw ng isang selyo na tila kumikislap sa liwanag ng umaga. At sa malayo, sa kalsadang tinahak ni Stephen papunta sa board meeting, may paparating na unos na hindi nila alam kung paano sasalubungin. Isang lihim na magbabago, hindi lang ng negosyo, kundi pati ng tibok
ng dalawang pusong sanay magmaang-maangan sa kanilang sarili nilang katotohanan. Tahimik ang buong mansyon na makabalik si Mela sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa sobre na kanina pa niyang pinipigilang buksan. Ramdam niya ang bigat ng papel, parang may sariling buhay, kumakatok sa dibdib niya. Legal documents? Para sa akin? Bulong niya sa sarili. Pero bakit? Sino ba ako? Napatingin siya sa lumang frame ng larawan ng pamilya niya sa probinsya. Ang nanay niya nakangiti, kahit halatang pagod sa pagtitinda. Si Junjun, kapatid niya nag-aaral pa. May hawak na medalya mula sa eskwela. At siya, si Mela, nakapusod at payat, nakatayo sa gilid, parang laging nasa likod ng lahat. Hindi imposible. Bulong ng isip niya. Baka mali lang ang address, baka iba ang dapat makatanggap nito. Ngunit malinaw, nakasulat doon, Mela de la Paz. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinunit ang gilid ng sobre. Sumilip ang mga pahina sa loob. Makapal, may mga selyo at pirma. Nang tuluyan niyang ilabas, bumungad ang isang sulat na may opisyal na letterhead. To Miss Mela de la Paz, we are writing to inform you that, based on the last will and testament of Don Victoriano Vergara, you are hereby recognized as the rightful heir to Vergara Corporation. Parang umikot ang paligid. Nahulog ang papel sa sahig. Heir? Ako? Bulong niya, nanginginig ang kamay. Binasa niya muli, mas mabagal. The rightful heir to Vergara Corporation. Tumigil ang mundo niya. Paano siya magiging tagapagmana ng isang kumpanya na ni minsan ay hindi man lang niya narinig na may connection sa kanya? Biglang kumatok si Manang Lita. Mela, okay ka lang ba? Kanina ka pang hindi lumalabas. Mabilis niyang tinupi ang papel at sinilid ulit sa sobre. Okay lang po, Manang. Medyo nahilo lang. Magpahinga ka. Mamaya si Madam gusto kong kausapin bago siya umalis. Opo. Pagkaalis ni Manang Lita, muling kinuha ni Mela ang sulat. Nanginginig ang dibdib niya habang iniisip. Kung totoo ito, ibig sabihin, hindi lang ako basta kasambahay. Samantala, nasa gitna ng board meeting si Stephen. Nakaupo siya sa dulo ng mahaba at mamahaling mesa habang pinapakinggan ang mga directors na nag-uusap tungkol sa stocks, expansion at bagong investors. Nakatas ang kilay niya habang iniikot ang ballpen. Mr. Vergara, bati ng isa sa mga board members. May natanggap po kaming abiso mula sa Santos and Abablo. May pinadala silang legal documents ngayong araw. Nagulat si Stephen. Abiso? Bakit hindi dumiretso sa akin? According to them, it concerns the rightful heir of Vergara Corporation. Napakunutan noon niya. What do you mean rightful heir? Ako ang heir. Tahimik ang lahat, may tumikhim. It seems, merong ibang pangalan na lumabas sa last will ng inyong ama, Don Victoriano. Imposible. Malamig na sagot ni Stephen. Ako lang ang anak. Pero sa loob-loob niya, kumulo ang kaba. Hawak-hawak pa rin ni Mela ang sulat nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Si Madam Regina, ina ni Stephen, nakatayo doon. Eleganteng-elegante sa kanyang silk na damit, pero may bigat sa mga mata. Mela, mahina ang tinig ni Madam. May kailangan tayong pag-usapan. Napakurap si Mela, biglang kinabahan. Mama. Pumakbang si Madam papasok, sinara ang pinto, at diretsong tumingin kay Mela. Natanggap mo na ba ang sulat? Nanlaki ang mata ni Mela. Alam niyo po? Tumango si Madam. Alam ko, at alam ko rin mahirap paniwalaan. Pero totoo ang lahat. Pero bakit po ako, kasambahay lang ako rito? Hindi ka basta kasambahay, Mela. Huminga ng malalim si Madam at sa unang pagkakataon, bumagsak ang kanyang tinig na parang may itinatagong bigat. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng Vergara Corporation, anak ka ni Don Victoriano. Napatigil si Mela.
Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anak, bulong niya. May mga bagay na itinago sa'yo. Dugtong ni Madam, may bahid ng lungkot. At ngayon, panahon na para lumabas ang katotohanan. Nalaglag ang sobre mula sa kamay ni Mela. Tumama ito sa sahig. Kumalat ang mga pahina ng legal documents. Sa dulo ng papel, malinaw ang pirma ng isang pangalan. Don Victoriano Vergara. At doon tuluyang bumagsak ang luha ni Mela. Hindi niya alam kung matatakot ba siya, matutuwa o magagalit. Sa kabilang banda, nagngangalit ang kamao ni Stephen habang hawak ang kopya ng parehong dokumento sa boardroom. Mela de la Paz. Singhal niya. That maid. Tahimik ang lahat ng directors. Ang tingin nila kay Stephen ay halo ng awa at pag-aalinlangan. At kung siya nga, tugon ng pinakamatandang board member. Handa ka ba, Stephen? Natanggapin na baka hindi ikaw ang nag-iisang tagapagmana? Napahigpit ang hawak ni Stephen sa papel. Over my dead body. Kinabukasan, nag-iba ang lahat para kay Mela. Dati, gigising siya ng alas 5 para magwali sa hardin at magluto ng almusal. Pero ngayong umaga, imbes na plansyahin ng mga uniform ni Stephen, may nakalatag na bago at mamahaling bestida sa ibabaw ng kama niya. Para sa'yo yan, sabi ni Madam Regina, nakatayo sa may pinto. Simula ngayon, hindi ka na basta kasambahay. Kailangan mong matutong umangkop sa bago mong mundo. Napalunok si Mela. Ma'am, pero paano po? Hindi ko po alam ang kahit ano tungkol sa kumpanya. Hindi ko nga po alam kung paano umupo sa harap ng mga taong may titulo at diploma. Lumapit si Madam. Marang hinawakan ng kamay niya. Anak ka ni Don Victoriano. May dugo ng Vergara sa'yo. At kahit anong sabihin ng iba, walang makakapagpabago niyan. Ilang oras lang ang nakalipas. Nakaupo na si Mela sa isang malaki at marangyang opisina. Sa harap niya, makapal na folder ng mga dokumento, financial reports, at schedule ng mga meeting. Hindi siya mapakali. Parang pinagtatawanan siya ng mga letra at numero. Pumasok si Rika, ang sekretarya. Bit-bit ang tablet. Good morning, Mamela. Napakurap si Rika. Agad nagbago ng tono. Miss Mela. Anak ko, Rika, huwag mo akong tawaging ma'am. Pakiusap ni Mela, nahihiya. Ako pa rin to. Ako pa rin yung dati mong tinutulungan na sa kusina. Pero miss, iba na ngayon. Ngiti-ngiti si Rika. Ikaw nang may-ari nito. Lahat kami inaabangan kung paano ka haharap. Napahawak si Mela sa noon niya. At yun ang kinakatakutan ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Stephen, matikas at seryoso. Suot ang kanyang signature suit. Diretsong lumapit sa mesa at malakas na ibinagsak ang mga papel. Ano to ha? Singhal niya. Sino ka para umupo sa desk ng tatay ko? Napasinghap si Mela pero hindi siya umalis sa pagkakaupo. Hindi ko ginusto to, Stephen. Hindi ko hiniling. Dumating lang ang sulat. Ha? Mapait na tawa ni Stephen. Convenient, isn't it? Kasambahay kahapon, air ngayon. Ano ka, bida sa telenovela? Pinipigil ni Mela ang luha. Kung ako ang tunay na anak ni Don Victoriano, may karapatan ako malaman ng totoo. Lumapit si Stephen. Halos idikit ang mukha sa kanya. At anong gagawin mo kung totoo nga? Kakayanin mo bang mundong to? Alam mo ba kung ilang taon akong nagsakripisyo para dito? At bigla na lang, ikaw? Tahimik lang si Mela, pero sa loob niya, may kumukulong tapang. Oo, takot ako. Oo, hindi ko alam ang gagawin. Pero kung dugo ng tatay kong dumadaloy sa akin, may laban ako. Kinagabihan, ipinakilala si Mela sa ilang board members at mentors. Tinuruan siya magbasa ng basic financial statements, paano gumamit ang PowerPoint para sa presentations, at paano magsalita ng diretsyo at may kumpiyansa. Nahihirapan siya. Paulit-ulit siya nagkakamali. Minsan, nagkakapalit-palit siya ng mga terms, napapahiya sa harap ng mga tao. Pero kahit nanginginig ang tuhod, bumabangon siya ulit. Mela, sabi ng isa sa mga consultants.
Remember, leadership is not about being perfect. It's about learning fast and standing tall kahit ilang beses kamada pa. Ngumiti siya kahit may pawis sa noo. Salamat po, subukan ko ulit. Dumating ang araw ng unang board meeting kung saan siya mismo ang kailangang humarap. Nakaayos ang buhok niya, naka-corporate suit na inayos ni Madam Regina. Sa unang tingin, hindi na siya dating kasambahay. Pero sa puso niya, kabadong-kabado pa rin. Pagpasok niya sa silid, nandoon si Stephen, nakaupo, malamig ang tingin. Sa tabi niya, mga directors na nagbubulungan. Ladies and gentlemen, Wika ng chairman. we now welcome Miss Mela de la Paz, the recognized heir of Don Victoriano Vergara. Parang umikot ang mundo. Lahat ng mata nakatuon sa kanya. Huminga siya ng malalim. At sa kabila ng kaba, lumapit siya sa lamesa at diretso nagsalita. Magandang araw po. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng ganito karaming tao. Pero isa lang ang sigurado ko. Handa akong matuto at handa akong patunayan na hindi aksidente ang pagkakaupo ko dito. Tahimik ang buong silid. Si Stephen, nakakunot ang noo. Pero sa kaibuturan ng kanyang tingin, may bahagyang pagkagulat. Paglabas ni Mela, agad siyang hinabol ni Rika. Miss, grabe ka, kinaya mo. Napangiti si Mela kahit nanginginig pa ang kamay niya. Hindi ko alam kung tama lahat ang sinabi ko pero ginawa ko na. At sa sulok ng hallway, nakatayo si Stephen, naka-cross arm, nakamasid. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, hindi niya kayang basta tawagin si Mela na kasambahay. Sa mga sumunod na araw, naging parang digmaan ang bawat oras sa kumpanya. Kung saan naroroon si Mela, nandoon din si Stephen. At kadalasan, may kasamang pangungutya o pangalipusta. Miss de la Paz. Malamig na wika ni Stephen sa gitna ng presentation. Kung hindi mo alam ang difference ng net income at gross profit, I suggest, bumalik ka na lang sa kusina. Huwag mo sayangin ang oras ang board. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Mela sa iya. Ramdam niya ang tinginan ng mga directors. Ang iba'y nagbubulungan, ang iba na may halatang naaawa. Ngunit sa halip na umatras, marahan niyang iniangat ang mukha. Pasensya na po kung nagkamali ako. Sagot ni Mela, nanginginig ang boses pero buo ang loob. Pero gusto ko rin ipaalam na ako mismo nag-ayos ng logistics report na nagligtas sa last shipment. Kaya kahit hindi pa ako eksperto, may nagagawa din akong tama. Nagulat ang board. May ilan na tumango. Sa Stephen, nanlaki ang mga mata, sandali bago muling tumalim ang tingin. Lucky guess. Next time, swertehin ka ulit. Para sa loob niya, hindi niya may tatanggi. Tama si Mela. Siya mismo nakakita sa report na yun at dahil doon, hindi sila nalugi. Kinagabihan, sumugod si Mela sa opisina ni Stephen matapos ang isa pang pagtatalo. Hawak niya makapal na folder, halos mabaliw na sa inis. Bakit ba kailangan mong maliitin ako sa harap ng lahat? Singhal ni Mela, hindi na napigilan ng sarili. Napatingin si Stephen mula sa laptop niya, malamig pa rin ang mga mata. Dahil hindi ka handa, hindi ka para dito, at mas mabuti pang malaman mo yan ngayon pa lang kaysa pag-aksayahan pa ng board. Hindi ako humingi na mapunta rito, Stephen. Sagot ni Mela, namumuo ang luha sa mata. Pero nandito na ako, at hindi ko hayang itapon mo lang ako na parang wala akong halaga. Tumayo si Stephen, mabilis na nakalapit sa kanya. Halos magdikit ang mukha nila. Ramdam ni Mela ang bigat ng hininga nito. You're playing with fire, Mela. Bulong niya. Wala kang ideya kung gaano kabagsik ang larong to. Kung apoy ang haharapin ko, mas mabuti nang masunog kesa manatiling alipin ng tingin mo. Matapang na sagot ni Mela. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Galit sa galit, ngunit sa ilalim ng init ng tensyon, may ibang emosyon na sumisingit. Pareho nilang naramdaman yon, ngunit walang gustong umamin. Kinabukasan, nagkasalubong silang dalawa sa hallway. Si Stephen, kausap ang ilang investors. Si Mela, may dalang mga papeles. Nang magkasalubong ang tingin nila, sandaling natigilan ng investors. Siya pala si Miss de la Paz.
ani ng isang investor. You look very promising. Fresh blood is what this company needs. Nagulat si Mela. Hindi inaasahan ng papuri. Napatingin siya kay Stephen na saglit na natameme. Ngunit mabilis niyang itinago ang reaksyon. Yes, Malamig niyang tugon. she's new, but still has a long way to go. Ngumiti si Mela, hindi nagpatalo. Don't worry, I will make sure na hindi kayo magsisisi sa tiwala ninyo. Kahit gaano pa kahaba ang daan, tatapusin ko. Nagtagpo ulit ang tingin nila ni Stephen. Sa mga mata ni Mela, may apoy ng tapang. Sa mga mata ni Stephen, may halo ng inis at kakaibang paghanga na hindi niya kayang aminin. Sa pag-uwi nila sa mansyon, nagkataon na sabay silang dumaan sa garden. Tahimik, tanging hampas ng hangin at tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Alam mo, Mela, Biglang sabi ni Stephen, hindi nakatingin. kung hindi ka lang ganun katigas ang ulo, baka mas madali ang lahat. Napatingin si Mela sa kanya, bahagyang nagulat. At kung hindi ka lang ganun kayabang, baka hindi rin ako nahihirapang huminga sa presensya mo. Napatawa si Stephen. Unang beses na narinig ni Mela. Hindi peke, hindi mapait. Tunay. You're impossible. Ngumiti si Mela, bahagyang nag-relax ang dibdib. At ikaw naman, hindi kasing sungit kung tutuusin. Sandaling katahimikan. Pareho silang tumingin sa buwan. At sa hindi inaasahan, may bahagyang kapayapaan. Ngunit sa ilalim ng tahimik na gabi, pareho nilang alam, hindi pa tapos ang laban. Makalipas ang ilang linggo ng puro banggaan, dumating ang pagkakataong hindi inaasahan. Isang malaking business deal ang nasa bingit ng pagkasira. Vergara Corporation has only 3 days to close this partnership. Wika ng lead negotiator mula sa Japan habang nakakunot noo. Otherwise, we will bring the offer to your competitor. Kinabahan ng buong board. Kung mawawala ang kontratang ito, malaki ang lugi ng kumpanya. Tumindig si Stephen, kalmado pero seryoso. We'll deliver, I assure you. Pero paano, Stephen? Tanong ng isang direktor. Hindi pa naayos ang logistics report at wala ring final proposal. Wala tayong oras. Meron tayong oras. Singit ni Stephen. Kung gagawin ng tama. Paglingon niya, diretso ang tingin kay Mela. And you're coming with me. Nagulat si Mela. Ako? Yes, you. Matigas ang tono niya, pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung bakit sa lahat ng tao, si Mela pa ang naisip niyang dalhin. Kinabukasan, sabay silang bumiyahe papunta sa warehouse. Tahimik ang biyahe. Si Stephen, seryosong nakatingin sa laptop. Si Mela, kinakabahan pero pinipilit magbasa ng mga notes na iniwan ng logistics team. Mela, Biglang sabi ni Stephen, hindi tumitingin. kung sasablay tayo dito, tapos na. So don't mess up. Huminga ng malalim si Mela. Kung lagi mo akong tinitignan na parang mali agad ako, paano ako matututo? Napatigil si Stephen. Tumingin sa kanya halatang nabigla. May punto siya. Bulong ng isip niya. Pero imbis na umamin, umubo siya. Then, prove me wrong. Pagdating nila, nagkagulo. May problema sa shipment. Maling container ang dumating. At halos hindi na ito maayos bago ang deadline. Sir, wala na pong oras. Cancel na lang. Sabi ng manager. Ngunit lumapit si Mela. Hindi, may paraan. Kung magre-reroute tayo ng 2 trucks diretso sa Batangas Port, aabot pa tayo. Pero kailangan natin ng permit. Permit? Singhal ni Stephen. Hindi ganun kabilis makakuha nun. Pero may kilala akong contact sa City Hall. Sagot ni Mela. Mabilis na nag-dial ang number. Nagulat si Stephen na makita ang bilis sa tapang niya. Hindi ito ang Mela na kasambahay lang. Ito ang Mela na handang sumugala. Makalipas ang ilang oras ng pagod at hapulan, natapos din nila ang deal. Nakaabot ang shipment sa oras at naligtas ang kontrata. Sa sasakyan pa uwi, parehong pagod sina Stephen at Mela. Tahimik, ngunit may kakaibang init sa pagitan nila. Hindi ko akalain kaya mong gawin yun. Basag ni Stephen. Napangiti si Mela, nakasandal sa bintana.
Hindi rin ako makapaniwala. Pero kung totoo man akong may dugo ng Vergara, siguro naman may konti akong lakas ng loob. Napatingin si Stephen sa kanya. May bahagyang ngiti sa labi niya. Hindi mapait, hindi sarkastiko. Totoong ngiti. Good job, Mela. Natulala si Mela. Hindi niya akalaing maririnig niya ang salitang yon mula kay Stephen. At sa loob-loob niya, may kakaibang tibok na nagsimula. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Kinagabihan, sabay silang dumating sa mansyon. Tahimik na naglakad sa garden. Parehong pagod pero maganang pakiramdam. Stephen, mahinang wika ni Mela. Alam kong hindi mo tanggap na nandito ako. Pero salamat. Salamat sa pagtitiwala kahit sandali lang. Don't thank me yet. Sagot ni Stephen pero may bahagyang ngiti. Hindi ko alam kung ano mangyayari pero you're not what I thought you were. Nagtagpo ang mga mata nila. Wala ng sermon, wala ng insulto, kundi isang tahimik na pagkilala. At sa gabing yun, sa ilalim ng malamlam na buwan, unang beses nilang naramdaman ang kakaibang lapit na hindi nila maipaliwanag. Pagkatapos ng matagumpay na deal, naging mas madalas ang pagtutulungan ni Mela at Stephen. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila, mas lumalalim ang tensyon. Hindi lang bilang magkatrabaho, kundi bilang dalawang pusong unti-unting nagkakaramdaman. Habang inaayos ni Mela ang presentation slides, biglang sumilip si Stephen. Don't forget to highlight the logistic solution. Utos niya. Gumiti si Mela. Alam ko, I learned from the best, kahit masungit. Napaangat ang kilay ni Stephen. Did you just call me masungit? Oo, nakangiting sagot ni Mela. Pero effective ka rin minsan. Napahinto si Stephen. May kakaibang init na gumuhit sa dibdib niya, pero agad niyang itinago. Don't get used to it. Habang naglalakad palabas si Mela, sinalubong siya ni Adrian, isang batang executive mula sa isa pang kumpanya. Gwapo, maginoo, at halatang interesado sa kanya. Miss Mela, bati niya na may ngiti. Impressive ang ginawa mo sa last deal. You've got potential. How about we grab dinner sometime? My treat. Nagulat si Mela. Pero bago pa siya makasagot, biglang dumating si Stephen. She's busy. Pareho napatingin si Mela at Adrian. Excuse me? Tanong ni Adrian. She doesn't have time for casual dinners. Sagot ni Stephen. Malamig ang boses. Vergara Corporation needs her focus. Napapikit si Mela, naiirita. Stephen, kaya kong sumagot para sa sarili ko. Fine. Matigas sa sagot ni Stephen, pero halatang may bakas ng selos sa mga mata. Pagkasara ng pinto ng elevator, hindi na nakatiis si Mela. Anong problema mo? Hindi porke boss ka, pwede ka nang manghimasok sa personal kong buhay. Tumitig si Stephen sa kanya. Matalim ang mga mata pero may halong kaba. You think Adrian is interested in you as a person? No, he's interested in your position. At ikaw? Balik ni Mela, halos pabulong. Anong interest mo sa akin, Stephen? Napahinto si Stephen. Hindi niya alam ang isasagot. Ang tanging nagawa niya ay titigan si Mela ng matagal. Halos marinig niya ang tibok ng sariling puso. Wala. Bulong niya. Pero ramdam ni Mela ang pagsisinungaling. Dumating ang gabi ng corporate gathering. Si Mela, naka-eleganting gown. Litaw ang kanyang ganda na hindi akalain ng lahat. Napatigil ang mga tao sa pagtingin sa kanya. Pati si Adrian, agad siya nilapitan. You look stunning. Sabi ni Adrian, sabay alok ng champagne. Ngumiti si Mela, nagpasalamat. Ngunit mula sa malayo, nakamasid si Stephen. Hindi mapakali. Nakita niyang tumawa si Mela sa biro ni Adrian. Nakuyom ang kamao niya. Jealous much? Bulong ng isang director sa kanya. Shut up. Sagot ni Stephen, pero hindi niya maikubli ang tingin na nakatutok lang kay Mela. Pagkatapos ng ilang oras, lumapit si Stephen kay Mela habang abala pa ito kay Adrian. May I? Sabay abot ng kamay para sa sayaw. Nagulat si Mela. Stephen? Yes, don't make me ask twice.
Napatingin si Adrian, halatang ayaw pero hindi nakapigil. Sa huli, nagpaubaya si Mela. Habang sumasayaw sila sa gitna ng bulwagan, magkalapit ang mga mata, magkalapat ang palad. Ramdam nilang init na pilit nilang itinatanggi. Bakit mo ginagawa to? Bulong ni Mela. Because I can stand seeing you with him. Sagot ni Stephen, diretso ang tingin. Selos ba yan? Biro ni Mela, pero may halong kaba. Tahimik si Stephen, ngunit ang mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Mela ang nagsabi ng lahat. Pagkatapos ng sayaw, lumabas si Mela para makahinga. Sinundan siya ni Stephen. Mela, tawag niya. Mas malambot ang boses kaysa dati. I don't know what's happening. You drive me crazy. Galit ako pero kapag may iba nalapit sa'yo, lalo akong nagagalit. Tumitig si Mela sa kanya, naguguluhan, pero ramdam ang init sa dibdib. Stephen. Nang magtatama ng kanilang mga labi, biglang sumulpot si Adrian. Mela, everything okay? Nabiti ng sandali. Umatras si Mela, kabadong umiti. Oo, okay lang. Si Stephen, hindi makatingin kay Adrian, pero ramdam ang apoy ng kompetisyon. At si Mela, naiwan na naguguluhan. Hati ang puso sa pagitan ng lalaking kinaiinisan pero kinahuhumalingan at ng bagong lalaki nagbibigay ng atensyon na matagal niyang hinanap. Tahimik ang buong opisina ng Vergara Corporation ng araw na yun. Hindi tahimik na normal, kundi tahimik na parang may mabigat na nakasabit sa hangin. Sa mga hallway, bulungan ng mga empleyado ang maririnig. May matagal nang tinatagong sikreto raw ang pamilya Vergara. At ngayon, unti-unti na itong lumalabas sa liwanag. Si Mela, nakaupo sa kanyang bagong opisina. Hawak ang isang folder na kanina pang iniabot sa kanya ng legal team. Doon nakasulat ang ilang dokumento mula sa lumang testamento ni Don Victoriano. Nang mabasa niya mga pangalan, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Elena de la Paz, longtime household staff, mother of Mela de la Paz. Nabitawan niya ang folder at napakapit sa dibdib. Si Mama? Hindi na bago kay Mela na may misteryo ang pagkatao niya. Lumaki siyang walang alam tungkol sa kanyang ama. Ang alam lang niya, palaging iniiwasan ng nanay niya ang mga tanong kapag napupunta sa usaping yun. Pero ngayon, unti-unting bumubuo ng larawan ng lahat. At ang larawang iyon ay masakit tanggapin. Kinahapunan, pinatawag ng chairman ng board si Mela at si Stephen. Sa gitna ng mahaba at matikas na mesa, nakalatag ang mga dokumento. May mga notaryo at pirma. Lahat ng directors ay naroon. Seryoso at sabik sa mga susunod na mangyayari. Mga ginoo at ginang ng board. Panimula ng chairman. Panahon na upang ilabas ang buong nilalaman ng Last Will and Testament ni Don Victoriano Vergara. At sa oras na ito, kailangan nating maging handa sa anumang revelasyon. Nagkatinginan sina Mela at Stephen. Si Stephen, halatang inis na hanggang ngayon, ay hindi pa rin matanggap na may kahati siya sa lahat. Si Mela naman, nanginginig ang mga kamay, pero pinipilit at tumayo ng matatag. Binasa ng abogadong ilang pahina at dumating sa bahaging ikinagulat ng lahat. I hereby acknowledge Mela de la Paz as my legitimate daughter, born out of my relationship with Elena de la Paz. Nanlaki ang mga mata ni Mela. Tumulo ang luha niya kahit pinipigil. Ang pangalan ng nanay niya nakasulat doon. Malinaw, walang duda. Si Mama, bulong niya. Ngunit hindi iyon ang pinakamabigat na bahagi. Furthermore, dugtong ng abogado, the death of Elena de la Paz was under questionable circumstances, and investigations point to an accident involving one of the Vergara family members. Lumingon ang lahat kay Madam Regina. Ngunit ang tumayo ay si Stephen. That's enough! Sigaw niya. Tinabig ang mga papel. Hindi totoo yan! Nagulat ang buong board. Stephen! Saad ng chairman. We must allow the document to speak. Document? Singhal ni Stephen. Galit na galit. Ito bang mga papel na itong pinaniniwala nyo? Hindi nyo ba nakikita? Lahat ng gawa-gawa para makuha ng isang
Isang kasambayan lahat ang meron tayo. Tahimik si Mela, nanginginig. Pero nanginig din sa galit. Tumayo siya. Diretsong tingin kay Stephen. Huwag mong laitin ang nanay ko. Hindi niya ginusto ang lahat ng ito. Kung may kasalanan man siya, yun ay minahal niyan tatay mo ng totoo. Tumitig si Stephen sa kanya. Nag-aalab ang mga mata. At ang kapalit, pagkasira ng pamilya ko. Ngayon, sasabihin mong anak niya. Alam mo ba kung anong epekto nito? Hindi lang negosyo mawawasak, pati pangalan ng pamilya Vergara. Kinabukasan, nagkalat sa pahayagan at social media ang balita. Kasambahay, anak ng business tycoon, iskandalo sa pamilya Vergara. Nag-iba ang tingin ng mga tao kay Mela. Sa opisina, may ilan na ngumiti at nagsabing, kaya pala matapang. Ngunit marami ring nagbulungan, nagkomento na masakit at umiling na parang isang malaking kahihiyan ang nangyari. Sa hallway, nakasalubong niya si Adrian. Nakangiti ito at may dalang kape. Don't mind them, Mela. You don't owe anyone an explanation. If anything, you should stand tall. You're the rightful heir. And you know what? If Stephen keeps treating you like trash, he'll always have me. Nagulat si Mela sa huling linya. Adrian. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Stephen. Malamig ang tingin. Adrian, don't you have work to do? Ngumisi si Adrian. Bakit? Natatakot ka bang maagaw ko si Mela? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Dalawang lalaking parehong nakatingin kay Mela. Ngunit magkaibang damdamin ang dala. Si Adrian, bukas at handang ipaglaban siya. Si Stephen, naguguluhan, seloso. Ngunit hindi kayang ipahayag ang tunay na nararamdaman. Kinagabihan, habang naglalakad si Mela sa hallway ng mansyon, napadpad siya sa lumang library. Doon niya nakita ang isang kahong puno ng mga lumang larawan at dokumento. Isa sa mga litrato, isang kabataang babae, si Elena, ang kanyang nanay. Yakap-yakap ng isang lalaking hawig kay Don Victoriano. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang isa pang litrato. Si Elena, duguan, nakahiga sa sahig. At sa likod, may aninong pamilyar. Ang anino ay hawig na hawig kay Madam Regina. Natigilan si Mela. Nanginginig ang kamay niya. Ano to? Totoo bang may kinalaman si Madam sa pagkamatay ni Mama? Kinabukasan, sa harap ng board, dala ni Mela ang larawan. Ito ang nahanap ko kagabi. Wika niya, nanginginig ang tinig. At gusto kong malaman ang katotohanan. Ano ang nangyari sa nanay ko? Nagkagulo ang board. Lahat ay nakatingin kay Madam Regina, nananahimik, maputla mukha. Si Stephen, gulat na gulat. Ma, tawag niya. Ngunit hindi sumagot si Madam. Tanging pag-iyak ang lumabas sa kanyang mga mata. Kung totoo man to. Pagpapatuloy ni Mela, halos humihikbi. Hindi lang negosyo ang pinag-uusapan natin dito. Buhay ng nanay ko nawala at may taong may pananagutan. Pagkatapos ng meeting, sinalubong ni Stephen si Mela sa parking lot. Galit at sugatan ang tinig niya. Mela, anong ginagawa mo? Pinapahiya mo pamilya ko sa harap ng lahat. Huminga ng malalim si Mela. Hindi ko intensyon na ipahiya ang pamilya mo. Pero gusto kong malaman ang totoo. Karapatan kong malaman kung bakit nawala si Mama. Karapatan? Singhal ni Stephen. At anong karapatan mo sirain ang nanay ko para lang makuhang awa ng board? Nangilid ang luha ni Mela. Hindi ko kailangan ng awa, Stephen. Ang kailangan ko, katotohanan. At kung kailangan kong harapin kahit sino, gagawin ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng galit, ramdam nilang pareho ang sakit. Si Stephen, sa pagbasag ng imahe ng kanyang ina. Si Mela, sa pagbabalik ng sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng lahat, may kakaibang piraso ng damdamin na ayaw nilang aminin. Na kahit nagbabanggaan sila, mas lalo silang nahuhulog sa isa't isa. Gabi na nang makahanap ng katahimikan si Mela sa hardin ng mansyon. Nakaupo siya sa bench, hawak ang lumang litrato ng nanay niya. Dumating si Adrian, dala ang coat para sa kanya. You don't deserve this pain. Mahinang sabi niya, sabay akbay. Kung ako nasa posisyon mo, hindi ko hayaan na saktan ko ulit. I will protect you, Mela.
Napakagatlabi si Mela. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang alok ni Adrian. Ngunit bago pa siya makapag-isip, mula sa dilim, naroon si Stephen, tahimik na nakamasid. Hindi niya alam kung bakit, pero ang simpleng pag-akbay ni Adrian kay Mela ay parang sibat na tumusok sa dibdib niya. Hindi niya matiis. Ngunit sa halip na lumapit, umalis siya ng tahimik, dala ang bigat ng puso. Sa loob ng kanyang silid, si Stephen ay nakatitig sa bote ng alak, galit at sugatan. Pa, what have you done? Itinuring kita bilang isang tunay kong ama. Bulong niya. At sa kabilang dulo ng mansyon, si Mela ay nakayakap sa larawan ng nanay niya, umiiyak. Ma, bakit kailangan itago ang lahat? Bakit ngayon lang? Ang gabi ay naging saksi sa dalawang pusong sugatan. Hindi pa handa ang isa't isa, ngunit nakatali ng isang nakaraan at iisang lihim na maaaring sumira sa kanilang dalawa. Umaga pa lang, mabigat ng himpapawid sa Vergara Tower. Parang may kulog na hindi bumabagsak, nakabitin lang sa ulap, pero ramdam ng lahat. Sa maliit na opisina ni Mela, nakabukas ang laptop at nakaharap sa kanya ang isang dokumento. Leave of absence, effective immediately. Nanginginig ang daliri niyang nakapatong sa trackpad. Ilang beses na niyang binasa ang nilalaman. Hindi ito pagsuko. Bulong niya sa sarili. Ito ang paraan para hanapin ang katotohanan na walang humihila sa akin sa magkabilang braso. Kumatok si Rika. Hawak ang 2 paper cup ng kape. Hey, I heard. Sigurado ka ba? Mahina ang boses. Parang baka may masira kapag nilakasan. Sigurado. Sagot ni Mela, pilit ng ngumiti. Ayoko muna maging laban ng board. Gusto ko maging anak ni Mama. Hindi bala ng kahit kanino. Stephen will go ballistic. Bulong ni Rika. Kilala mo naman yun. Mas kilala kong sarili ko ngayon. Sagot ni Mela. Kailangan ko lumayo. Tahimik si Rika, saka iniabot ang kape. Okay, pero kung gugustuhin mong bumalik, I will keep your seat warm, ha? Ngumiti si Mela at doon sumabog ang luhang pilit niyang pinipigilan. Salamat, Rika. Puno ang boardroom nang dumating si Mela. Nandoon si Stephen, tikumampanga, mga braso'y naka-cross arms. Sa kabilang panig, nakaupo si Madam Regina, maputla, parang walang tulog. Sa gitna, ang chairman, handang magsimula. Miss De La Paz, Ani ng chairman. we receive your LOA. Are you certain? Tumayo si Mela. Yes, Mr. Chairman. Hindi ko iiwan ang kumpanya. Iiwan ko lang ang ingay. I need space to look for the truth about my mother, Elena De La Paz, outside the pressure of this room. Objection. Malamig na putol ni Stephen. This is irresponsible. Sinasalo natin ang market fallout. Tapos, maglolowa ka. Huwag mong tawaging irresponsable ang pagpili kong tumayo sa gitna ng 2 mundong pinaghatiin niyo. Tugon ni Mela, tuwid ang likod. Hindi ako instrumento ng PR. Anak ako na naghahanap ng sagot. Then, do it here. Iglap ni Stephen. We can protect you. Or, control me? Balik ni Mela. Hindi ko na kaya, Stephen. Tumahimik ang silid. Ilang direktor ang umiwas ng tingin. Sa huli, huminga ang chairman. The board acknowledges Miss De La Paz leave. We expect updates, Miss Vergara, Madam Regina. May we know your view? Nag-angat si Madam Regina. Kung ito ang makapagpapagaan sa puso niya, payag ako. Sandaling tumingin kay Mela. Pero pakiusap, huwag mo sirain si Stephen sa proseso. Nagkislot ang panga ni Stephen. Ma. Hindi na sumagot si Mela. Inabot niya ang pirmahan, pinirmahan ang LOA at tinikom ang folder. Nang tumayo siya para umalis, tumawid ang tingin niya kay Stephen. Naroon ang sugat, galit at isang bagay na hindi nila kayang pangalanan. Sa huli, pareho silang umiwas. Hapon, bumalik si Mela sa mansyon para kunin ang ilang gamit. Sa may veranda, naroon si Madam Regina, yakap ang sariling siko, nakamasid sa mga halaman.
Pwede ba kitang makausap, Mela? Mahinahon, halos pakiusap. Tumango si Mela. Hindi ko pinatay ang nanay mo. Bungad ni Madam, diretsyo nanginginig. Pero totoo, nagharap kami nung gabing yon. Umiiyak si Elena. Mahal niyang itinuring na ama ni Stephen. At nasaktan ako. Sapat na ba yun para tawagin ako masama? Hindi ko aakusahan ng walang buong ebidensya. Sagot ni Mela. Pilit na steady ang boses. Pero may litrato, Mama. May aninong hawig sa inyo. Nandoon ako. Amin ni Madam. Luha ang kapalit. Nag-away kami sa lumang wing. Hinarang ko siya. Pero hindi ko siya tinulak. May bumulaga. Isang lalaki. Gumalaw siya sa likod namin. Paglingon ko, bagsak si Elena. Lalaki? Kumislop ang dibdib ni Mela. Sino? Wala akong mukha na malinaw. Tugon ni Madam. Pero may amoy. Tabako. May kalyo ang kamay ng hawakan niyang braso ko. Parang kasanayan ng hard labor. Security, maintenance, hindi ko alam. Bakit hindi mo sinabi noon? Tinatakot ako. May natanggap akong sobre. Cash at larawan ni Stephen na papasok sa eskwelahan. At sulat, tigilan mo ang kaso o mawawalang anak mo. Napahagulgol si Madam. Kaya ako nanahimik. At iyon ang kasalanan ko. Umihip ang hangin. Tumabingi ang mga kortina. Tahimik si Mela. Tinititigan si Madam na ngayon lang niya nakita na hindi Reyna, kundi ina, durog at humihingi ng tawad. Hihingi ako ng kopya ng security roster nung taon na yun. Wika ni Mela sa huli. Hahanapin ko ang lalaking yun, hindi para pabagsakin ka, kundi para palayain si Mama sa maling kwento. Tahimik na tumango si Madam. Ito, abot niya maliit na susi. Safety box sa lumang library. Laman niyan. Mga sulat ni Victoriano kay Elena. Baka may sagot doon na hindi ko kayang harapin. Tinanggap ni Mela ang susi. At bago siya tuluyan tumalikod, walang ingay na yumuko at nagpasalamat. Hindi bilang empleyado, hindi bilang karibal, kundi bilang anak na may sugat pero may dignidad. Sa kwarto niya, inimpake ni Mela ang ilang damit. Inilatag niya sa kama ang luma niyang apron. Puti, may bahid ng mantsa ng mantikilya na hindi na natatanggal. Sa tabi nito, ang itim na blazer na suot niya sa unang board meeting. 2 buhay, 2 bigat, parehong kanya. Kumatok si Manang Lita. Anak! Manang! Ngiti ni Mela kahit namumugto ang mata. Sandali lang po ako mawawala. Iuuwi mo bang apron? Biro ni Manang, pilit pinapaga. Sumagot si Mela ng payak na tawa. Nilupi ang apron at isinuksok sa baga. Opo, paalala na kahit anong mangyari. Huwag kalimutan kung sino nagpakain sa akin habang nangangarap. Niyakap siya ni Manang, mahigpit. Bumalik ka ha, kung hindi sa mansyon, sa sarili mong tahanan. Paglapag ng bag sa bangketa, may humintong kotse. Bumaba si Adrian, naka-rolled sleeves, bit-bitang ngiti na parang pahinga. Coffee? Alok niya. At konting hangin sa biwok. You look like you need both. Napailing si Mela, pero tinanggap ang take-out cup. Salamat, pero kailangan ko muna maghanap ng lilipatan. Already handled. Sagot ni Adrian, tipid ang yabang. May studio sa Pasay, malapit sa pier. Mura, maliwalas. Nakausap ko ng landlord. Kung gusto mo, ngayon na. Bago makasagot si Mela, isa pang kotse ang huminto sa kabila. Bumaba si Stephen. Nakatitig siya kay Adrian saka kay Mela. Tila hindi alam kung saan unang titingin. Where are you going? Malamig. Lumayo. Sagot ni Mela. Hindi sa inyo. Sa gulo. Come back to the tower. Singit ni Stephen. We'll fix this together. Hindi ako project na aayusin mo sa timeline. Sagot ni Mela. Dumiretsyong tingin. At hindi mo ako pag-aaray, Stephen. Kumurap si Stephen. Tinamaan. I know. Humugot ng hininga. But time's up. Putol ni Adrian. Marahan ngunit matatag. She needs air, hindi bantay. Nagtagpo ang tingin ng 2 lalaki. Hamon at pinipigil na galit. Si Mela nasa gitna, piniling humakbang palayo sa kanilang 2. Salamat sa alok, Stephen. Pero sa pagkakataon to,
Pipiliin ko ang sarili ko. Saka siya sumakay sa kotse ni Adrian. Hindi siya lumingon. Ang studio sa Pasay ay payak. Isang kama, isang maliit na mesa, bintanang tanaw ang ilaw ng dagat. Sa sahig, inilapag ni Mela ang apron at blazer. Nagain si Adrian ng pandesal at itlog sa lumang kawali. Hindi ako chef, tawad niya. Pero gutom beats pride. Thank you. Taus-pusong sagot ni Mela. Pero Adrian, malinaw tayo ha. Kaibigan kita. Saglit na natigilan si Adrian saka tumangong, mahinahon. Friends, pero hindi ko itatanggi. I will fight for you, kung may puwang. Walang laban ngayon. Sagot ni Mela, marahang umiti. May investigasyon muna. Kaya mong pagsabayin. Biro niya. Pero fine, investigator mode it is. Gabi, bumalik si Mela sa lumang library, mag-isa. Sa ilalim ng lumang aparador, naroon ang kahong may maliit na seradura. Ikinasa niya ang susi ni Madam. Tumunog ang click. Mga liham. Papil na dilaw. Tinta na kumupas. Mahal kong Elena. Patawad sa mga panahong hindi kita naipagtanggol. Kung may mangyari sa akin, hanapin ang batang si M. Napasingap si Mela. May infant bracelet. Plastic na may nakasulat na M. May resibo mula sa isang private clinic. May initial ng isang doktor. Dr. R. Soriano. Emergency ward. Araw bago namatay si Elena. Emergency ward? Bulong ni Mela. Sino nagdala sa kanya doon? Sa sulok ng kahon, may USB. Label, West Wing Cam, archived. Nanginig ang kamay niya. Ito na ba yun? Dali-dali siya bumalik sa studio. Sinaksak ang USB sa lumang laptop. Nagbukas ng isang folder. May timestamp mula sa dekada na nakalipas. Nagplay ang video. Madilim ang koridor ng West Wing. May dalawang aninong babae na nagtatalo. Isang iglap ng sigaw. Gumalaw ang ikatlong anino. Lalaki. May suot na jacket. Ang kamay ay parang may peklat o kalyo. Tumigil ang feed. Corrupted. Hindi pwedeng dito lang. Bulong ni Mela. Sumulat siya ng mensahe sa kakilalang IT sa eskwela ni Junjun. Kuya Paul, pa-recover naman. Life and death to. Kinabukasan, may kumatok sa studio. Isang legal courier. Miss De La Paz, injunction notice po. Petition to freeze your claim. Ground, alleged lack of testamentary capacity of Don Victoriano at the time of signing. Nanlamig si Mela. Sino nag-file? Consortium of Minority Shareholders. Sagot ng courier. Represented by Attorney Santos and Ab. Hindi sila. Putol ni Mela. Naalala ang law office sa dati ring nagdala ng will. So, may pumasok na bagong firm? Lumang firm. Tugon ng courier. Pero ibang partner. Delgado and Ruiz, co-counsel. Delgado. Tumama ang pangalan sa isip niya. Isa sa board na palaging kontra sa kanya. Nagring ang telepono. Stephen. Mela, don't panic. Mabilis sa saad ni Stephen. They're forcing a freeze para bumagsak ang stock at mapwersa tayo magbenta sa competitor. Kailangan ka namin sa hindi ako babalik na walang katotohanan. Putol ni Mela. May hawak akong leads, CCTV, roster, mga liham. Kapag buo na to, babalik ako on my terms. Mela, Stephen. Mahinang boses, nakasandal sa malamig na pader. Ayoko mahalin mo ko bilang depensa. Gusto kong piliin mo ko kahit wala akong apelyido. Tahimik sa kabilang linya. Higop ng hangin, kaluskos ng bigat. Kung mawawala ang company, hindi mawawala kung hahanapin natin ang tunay na kalaban. Wika ni Mela. At hindi tayo ang kalaban ng isa't isa. Nagtagal ang katahimikan. Okay. Sa wakas, bulong ni Stephen, may punit ang boses. Just come back alive from this. Napangiti si Mela kahit may luha. Buhay at buo. Iyan ang tila. Kinagabihan, tinawagan niya si Junjun sa probinsya. Ate, kumusta ka? Masiglang bati ng kapatid. May balita sa TV. Ikaw daw. Hindi na mahalaga. Ngiti ni Mela. Kumain ka na ba? Padadalang kita ng pang-enrollment. At Junjun, proud ako sa'yo. Mas proud ako sa'yo, ate. Nasa dugo mo yan. Ang lakas. Pagkaputol ng tawag,
Umupo si Mela sa sahig, pagitan ng apron at blazer. Di naman yan tibok ng dibdib. May takot, may lungkot, may kakaibang tapang na hindi kailanman mapapawi. Sa mesa, nakapatong ang mga liham ni Don Victoriano at ang USB na naghihintay ma-decrypt. Bulong niya sa hangin. Hindi ako lalaban para manalo lang. Lalaban ako para matapos ng gabi. Sa malayo, sa dulo ng lungsod, nakatayo si Stephen sa rooftop ng Vergara Tower. Hawak ang telepono, nagtatype. I'm sorry, stay safe. Delete. Type ulit. When you're ready, I'll be here. Send. At sa loob ng studio, napitik ang screen ng laptop. Pop-up mula kay Kuya Paul. Recovered 37 seconds of clean footage. Sending. Humigpit ang hawak ni Mela sa USB. Ito na ang simula ng dulo ng kasinungalingan. Pansamantalang magkahiwalay ang kanilang landas, pero pareho na silang nakaharap sa isang direksyon, ang katotohanan. 3 linggo nang wala si Mela sa Vergara Tower. 3 linggo ng katahimikan at kasabay nito. 3 linggo ng kaguluhan sa kumpanya. Bumaba ang stock prices. May mga empleyadong nagdududa kung sinong dapat nilang sundan. At ang balitang kasambahay turned heiress ay ginawang panglaman ng lahat ng tabloid. Sa loob ng studio sa Pasay, nakaupo si Mela sa mesa. Nakaharap sa laptop. Sa screen, nag-replay ang na-recover na 37 segundong CCTV footage. Malabo man, malinaw ang 3 bagay. Ang pagtatalo ng 2 babae, si Elena de la Paz at si Madam Regina. Ang biglaang pagpasok ng isang lalaking may peklat sa kamay at naninigarilyo. Ang pagbagsak ni Elena, habang ang anino ng lalaki ang huling gumalaw. Ipinikit ni Mela ang mga mata. Malapit na. Umagang yon, bumalik si Mela sa Vergara Tower. Sa labi pa lang, nagkagulo mga empleyado. May ilan na bulungan. Siya na naman. May ilan ding nagpalakpakan. Ngunit higit sa lahat, nandoon si Stephen, nakatayo sa gitna ng lobby. Parang kanina pa naghihintay. Nakasuot siya ng itim na suit. Matikas pero halatang puyat. Mela. Mahinang bati niya. Stephen. Tuwid ang tindig ni Mela. Dala ang brown envelope ng ebidensya. Hindi ako bumalik para makipag-away. Bumalik ako para sa katotohanan. Saglit silang nagkatitigan. Sa mata ni Stephen, may halo ng gulat, tuwa at kaba. Sa mata ni Mela, may tapang na ngayon lang niya ipinakita. Puno ulit ang boardroom. Naroon si Madam Regina, maputla at kinakabahan. Naroon ang mga directors, ang mga kalaban at maging si Adrian na inimbitahan bilang konsultant. Ladies and gentlemen, panimula ni Mela, inilapag ang envelope sa mesa. Ito ang CCTV footage mula sa West Wing nung gabing namatay ang nanay ko. Ito rin ang mga liham ni Don Victoriano. At ito ang roster ng mga security personnel nung gabing yon. Pinakita niya ang video. Umalingaw ang katahimikan sa buong silid habang pinapanood ang 37 segundo na yon. Pagkatapos, itinuro niya ang pangalan sa roster. Roberto Delgado, Chief of Security. Nagulat ang lahat. Si Director Delgado na isa sa pinakamalakas na kumukontra kay Mela ay napaatras sa kanyang upuan. Imposible! Sigaw niya. Montage lang yan. Ngunit tumayo si Stephen. Buo ang boses. No. Kilala kong peklat na yan. Si Delgado lang may ganyang marka. Mula sa baril na sumabog ng kabataan niya. At lahat ng tao dito alam yon. Nagkagulo ang board. May ilan na nagsimulang magtanong. Si Delgado ay napalibutan ng mga gwardya. Pagkatapos ng meeting, nagpunta sina Mela at Stephen sa rooftop ng tower. Doon sila nagharap ng walang ibang nakikinig. Salamat, Stephen. Uwi ka ni Mela. Hawak pa rin ang envelope. Kung hindi mo ko ipinagtanggol kanina, baka natabunan ulit ng kasinungalingan ng lahat. Tumitig si Stephen sa kanya, malalim. Hindi kita ipinagtanggol dahil anak ka ni Don Victoriano. Pinagtanggol kita dahil ikaw si Mela. At sa lahat ng kaguluhan, ikaw lang ang malinaw. Napalunok si Mela. Stephen, ang dami pa rin nakatali sa pagitan natin. Ang pamilya mo, ang pamilya ko, ang sugat na nakaraan.
Lumapit si Stephen, halos magdikit ng kanilang mga noo. Kaya kitang piliin kahit lahat ng yun. Pero ikaw, Mela, kaya mo ba akong piliin kahit ang nanay kong iniisip mong may sala? Kaya mo ba akong piliin kahit alam mo, ako mismo na kinabang sa kasinungalingan ng ama mo? Natigilan si Mela. Sa likod ng tapang niya, naroon ang sugat at pangamba. Ngunit naroon din ang pintig ng puso niyang unti-unting natututong magmahal. Hindi kita pipiliin dahil sa apelyido mo. Mahina ang sagot ni Mela, nanginginig ang tinig. Pipiliin kita dahil ikaw si Stephen. Matigas ang ulo, masungit, pero totoo. At dahil alam kong kahit galit ka sa mundo, pinipili mo pa rin ipaglaban ng tama. Sandaling katahimikan, saka dumampi ang mga labi nila sa isa't isa. Hindi matamis na fairy tale kiss, kundi halik na puno ng luha, sugat at pag-asa. Kinabukasan, muling nagpulong ang board. Sa gitna ng silid, tumayo si Stephen. Simula ngayon, Wika niya, malakas at malinaw. ako bilang Vergara ay kikilalanin si Mela, hindi lang bilang co-heir, kundi bilang kapantay ko. At kung ayaw nyo, handa akong isuko ang pangalan at posisyon ko dahil mas mahalaga ang totoo ko kaysa sa ilusyon ng karangyaan. Nagulat ang lahat, ngunit isa-isa, nagsimulan tumango ang mga directors. Ang bigat na matagal nang nakapatong sa Vergara Corporation ay unti-unting gumaan. Lumapit si Stephen kay Mela sa harap ng lahat. Mela, ito ang pagpili ko. Ikaw at ang katotohanan. Hindi na ako matatakot. Nagkagulon si Lida. May pumalakpak, may umiling. Ngunit sa gitna ng lahat, si Mela nakatingin kay Stephen. At ramdam niya, ito ang unang beses na hindi siya tinawag na kasambahay, kundi tunay na kapantay. Umaga ng Lunes, maliwanag at walang ulap. Parang may kasunduan tahimik ang langit at lungsod. Magpapatawad sila ngayong araw. Sa loob ng Vergara Tower, puno ang boardroom. Nandoon ang mga director, legal team, auditors at ilang empleyadong matagal nang nag-aabang ng katotohanan. Sa dulo ng mesa, magkatabi sina Mela at Stephen. Parehong seryoso, parehong payapa sa unang beses matapos ang ilang buwang kaguluhan. Good morning. Panimula ni Mela. Hindi na nanginginig ang boses. We call this special session para wakasan ng usapin. Hindi para manise, kundi para ilagay sa tama. Tumayo ang head of internal audit, may hawak na makapal na report. Base sa recovered CCTV, cross-match logs at testimonya, may sabuatan ng Roberto Delgado, dating Chief of Security, at Cesar Delgado, Minority Director para i-pressure ang pamilya Vergara at pasukuin sa bentahan ng shares. Ang gabi ng insidente kay Elena de la Paz, hindi aksidenteng silbi ng galit, kundi planadong pamemera. Bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis kasamang investigador. Mababakas ang kaba sa mukha ng ilan, lalo na kay Cesar, na agad tumayo. Wala kayong pruweba! Pinindot ni Mela ang remote. Lumabas sa LED screen ang mas malinaw na kopya ng 37 na segundo, si Elena at si Madam Regina sa hallway. Ang biglang sulpot ng lalaking may peklat sa kamay. Ang malakas sa pag-igkas ng anino, ang pagkadulas ni Elena, ang pagtakip ng lalaki sa kamera. Tumambad din ang sunod-sunod na bank deposit slips account ng isang shell company na konektado kay Cesar. Pruweba to. Tugon ni Stephen, malamig pero buo. At may mga taong handang tumestigo. Muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang senior guard, dating tauhan sa West Wing. Nakayuko, nanginginig. Sir, ma'am, ilang taon po akong tinakot. Pero tama na. Si Roberto nagbukas ng pinto sa West Wing. Siya rin nag-utos na burahin ng footage. Ako ang pinapirma sa logbook na peke. Humagulgol ang isang staff sa gilid. Nanahimik ang boardroom. Sa wakas, umalingaw ang boses ng pulis. Mr. Cesar Delgado, i-hold ka namin for obstruction of justice at conspiracy to extort. Warrant for Roberto Delgado is served. Na-corner na siya sa Batangas Port kanina madaling araw. Bumagsak ang balikat ni Cesar. Piniringan ng kanyang kamay. Sa huling sandali, tumingin siya kay Mela. Hindi galit, kundi pagod. May araw din ako minalang kumpanyang to, pero kinain ako ng inggit.
Wala ng paliwanag. Ibinaba na siya at dinala palabas. Nagsimulang bumalik ang hininga ng lahat. Umusog si Mela. Itinulak ang envelope ng mga liham sa gitna. Ito naman ang natitirang mahalaga. Mga liham ni Don Victoriano para kay Mama. At para sa batang si M. Napangiti siya kahit may kirot. Sinulat niya, ang tunay na mana ay hindi lupa o salapi. Ito ang tapang na harapin ang mali at dangal na manatiling mabuti. Hindi makatingin si Madam Regina sa simula. Ngunit sa wakas, tumayo siya. Nilapitan si Mela. Patawad. Mahinang sabi, nangingilid ang luha. Tinakot nila ako at pinili ko manahimik. Kasalanan ko yun. Naging tahimik ang boardroom, parang simbahan. Pumakbang si Mela palapit sa babaeng ilang buwan na niyang iniwasan. Hindi kita lubos na naiintindihan noon. Wika niya, lumalabig ang dibdib sa dahan-dahang pagluwag. Pero ngayon, naiintindihan ko ang takot ng isang ina. Magkaharap silang dalawa. Walang sermon, walang pagyayabang. Isang ina, isang anak ng babaeng nawala. Pinisil ni Mela ang kamay ni Madam. Hindi ko may babalik si Mama, pero pwede nating itama ang kwento niya. Tumango si Madam. Umiiyak na may ngiti. Salamat, Mela. Humakbang si Stephen. Akmang magyayakap pero huminto sa kalahati. Nagbibigay ng espasyo. Ma, sabi niya, at matagal bago niya muling winika ito ng may galang. Tapusin na natin ang takot. Kinahapunan, inilabas ang opisyal na pahayag ng Vergara Corporation. Ina-acknowledge si Mela de la Paz bilang co-heir at co-CEO designate, kasama sa Steven Vergara bilang co-CEO. Ire-restructure ang security at compliance. Ibabalik ang nalamang perang nalustay ng sindikato. Magtatayo ng Elena de la Paz Foundation, scholarships para sa mga anak ng household workers at single parents, kasama ang legal assistance fund sa mga kasong tulad ng kinaharap ni Elena. Sa press conference, sabay na humarap sina Mela at Stephen. Nakatayo sila sa harap ng crest na dati parang lihim na tawag ng tadhana. Ngayon, sagisag na ng panibagong simula. Hindi ko ikinahihiya na dati akong kasambahay. Sabi ni Mela sa mikropono. Doon ko natutunan ng tunay na leadership. Pagsaserbisyo, hindi pagpapasikat. At kung may papamana kami sa susunod na henerasyon, iyon ay ang aral na yan. Pinulot ni Stephen ang kanyang parte. Ginawa ng pamilya ko maraming tama. May nagawa rin kaming mali. Lalo na ako sa mga salitang binato ko sa tao ngayon ay kapantay ko. Tumikim siya, tumingin kay Mela. Patawad, Mela. Nag-init ang pisngi ni Mela, ngunit matatag ang ngiti. Tanggap. Sumambulat ang palakpakan. Sa gilid ng stage, nakapamaywang si Rika, umiiling-iling. Proud. Sa crowd, napansin ni Mela si Adrian. Nakasandal, nakangiti, nakataas ang baso ng kape bilang pagbati mula sa malayo. Walang hinanakit, puro respeto. Nagkatinginan sina Mela at Stephen, pareho napangiti. Walang halik sa harap ng kamera. Hindi iyon ang lakad nila ngayon. May mas mahalaga, ang trabaho at ang dahan-dahang pag-ibig na hindi na kailangang itago sa selos at galit. Kinagabihan, bumalik si Mela sa mansyon, hindi bilang empleyado, hindi rin bilang dayo, kundi bilang taong marunong nang umupo sa parehong mesa at marunong ding magwalis ng lumang alikabok sa puso. Sa hallway, dinaanan niya ang lumang portrait. Ngayon lang niya napansin, ang crest sa kwelyo ng babaeng nasa larawan ay kasing liwanag ng gabi. Ilang beses niya itong tinitigan noon na parang tanong. Ngayong gabi, parang sagot. Nandoon si Manang Lita sa may kusina, naglalagay ng sopas. Anak. Walang sermon, walang drama. Yakap lang na mahigpit. Ang galing mo. Hindi ako mag-isa. Sagot ni Mela, ngumiti, bakas ang pagod at ginhawa. Kasama kayo, kasama si Mama. Inilabas niya mula sa bag ang luma niyang apron at sinabit sa pako sa dingding, katabi ng iisang blazer na dala niya. Para maalala ko, paliwanag niya, kung saan ako nagsimula at bakit ako dapat manatiling totoo.
Sa veranda, tinawagan niya si Junjun. Ate! Sigaw ng kapatid, tuwan-tuwa. Ako ng valedictorian sa department namin. Pero teka, mas viral ka pa sa amin. Tumawa si Mela, umiiyak na natatawa. Aral muna ha, may scholarship ka na. At kapag bumisita ka rito, ikaw ang unang bibisita sa library. Papakilala kita kay madam. Sa nanay ni Stephen, ate. Basta! Natatawang sagot ni Mela. Pamilya tayo dito kung pipiliin natin. Ilang linggo ang lumipas, naging tamang timpla ng lahat. Sa unang co-CEO Town Hall, nagsalita si Mela tungkol sa open door policy. Kahit janitor, kahit intern, pwedeng magmungkahi. Nagpatupad sila ni Stephen ng ethics hotline at supplier transparency. Kahit sino magtatangkang manuhol, ibabagsak. Hindi tayo takot mawala ang deal. Sabi ni Stephen sa manager. Takot tayong mawala ang dangal. Umawang ang ngiti ni Mela. Ito na ang Stephen na pinili niya. Matigas pa rin ang panga, pero hindi na sa kapangyarihan nakahawak, kundi sa prinsipyo. Sa unang meeting ng foundation, pinirmahan ni Madam Regina ang endowment. Para kay Elena. Sabi niya, tahimik pero tiyak. Para sa mga tulad niyang minahal at lumaban. Para sa lahat ng tulad naming kasambahay na may pangarap. Dagdag ni Mela. At para sa mga anak nila, gaya ni Junjun. Isang gabi, nagkayayaan si Mela at Adrian magkape sa Baywalk. Malamig ang hangin, mabango ang dagat, tahimik sila naglakad. Thank you, sabi ni Mela. Kung hindi dahil sa tulong mo, yung studio, yung tech contact, mas matagal ang laban ko. Umiling si Adrian, nakangiti. Walang anuman, alam kong hindi akong pipiliin mo. Hindi siya bitter. Ramdam lang niyang masaya rin siya sa naging desisyon ng kaibigan. Pero may hihilingin ako. Ano yon? Huwag mo sana sayangin ang upuan mo. Maraming mata titingin sa'yo. Yung iba iiyak, yung iba sisipol, yung iba bubulong na masakit. Pero mas maraming batang titindig dahil sa'yo. Yun ang ilaban mo. Tumingin si Mela sa alon. Ilalaban ko. Nagkamay sila, parang kasunduan ng dalawang taong marunong magmahal sa tamang anyo. Sa tulong, sa respeto, sa pagbitaw. Huling eksena. Ang rooftop ng Vergara Tower. Ang araw ay naglalatag ng gintong liwanag sa mga gusali. Nakatayo si Stephen, may hawak na 2 tasa ng cappuccino. Pagdating si Mela, nakapalda at simple ang blusa. May dalang folder ng bagong project ng foundation. Si Sir Cappuccino, biro niya, tinanggap ang tasa. 60 degrees? Napangiti si Stephen. 59.8. Room for improvement. Nagkatinginan sila. Humakbang si Stephen palapit. Marahang kinuha ang folder at itinabi sa mesa. Mela. Hmm? Natuto na ako magtanong bago mag-utos. Inangat niyan tingin. Hindi na matalim kundi malambing. Pwede ba kitang ligawan? Hindi bilang Vergara, hindi bilang co-CEO, kundi bilang Stephen gusto kang hatid sundo sa lahat ng bagyo. Umikot ang mundo ni Mela sa pinakasimpleng paraan. Wala ng kamera, wala ng ball. Sila lang at ang hangin. Pwede, sagot niya. Mahina pero tiyak. Pero may kondisyon. Name it. Kahit anong taas ang lipad natin, wika niya itinaas ang tasa. Uuwi tayo sa lupa. Sa serbisyo, sa totoo, sa apron. Tumawa si Stephen, tumango. Deal. At sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi na halik na galing sa sugat, kundi halik ng 2 taong natutong pumili. May alat ng luha, may tamis ng kape, may init ng hapon. Sa ibaba, gumagalaw ang lungsod. Pero sa tuktok na ito, napakalapit ng langit. Ilang buwan ang lumipas, unang batch ng scholars ng Elena Del Paz Foundation ang tumanggap ng tulong. May kasamang libreng salamin, libreng uniform at libreng payo. Ang tunay na mana ay dangal. Sa labi ng tower, nakabiti ng bagong plake. Leadership is service. Sa koridor, dumaan si Mela at napansin ang console table. Malinis, walang alikabok. Sa salamin sa itaas nito, nasulyapan niya ang sarili. Hindi prinsesa, hindi reyna.
Isang babaeng marunong maghugas ng plato at maglagda ng palisiya. Ang kwintas sa leeg niya ay hindi ginto, kundi maliit na pendant na letra V na may laurel. Hindi paalala ng dugo, kundi ng pananagutan. Humigpit ang hawak niya sa tasa ng kape. Tapos na ang gabi. Bulong niya sa hangin. Umpisa na ng umaga. At sa dulo ng hallway, naghihintay si Stephen. Nakangiting parang liwanag. Hindi perpekto, pero handang magtama. Magkasabay silang lumakad. Hindi para sakupin ang mundo, kundi para pagsilbihan ito. Iyon ang tunay na mana. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Maaga pa lang